I personally am strongly supporting the Magna Carta for the Poor. But if you all examine the records, aprobado na ang bill sa Congress, aprobado na sa Senado, talo sa Presidente, binito yan. One, the Magna Carta for the Poor has 5 basic minimum requirements that should be given to the urban poor. Food, shelter, quality health services, employment, and education. Ang rason na binigay sa isa sa rason sinabi ni Presidente or ang budget. During the time of Magsaysay, the budget was only 2 billion. Now, in his administration, the budget is 2 trillion. That is the reason why in the proposed legislative bill that I submitted to attorney in charge, I said, Attorney Imperial, I'm sorry, I said, my priority bills are those dealing with the poor. We keep talking about poverty in Camarines Sur. Bakit? Sa Naga, poverty level, mas mababa. Bakit kadakon ang urban hindi sa Naga? Why? Why are information on this not disclosed? Simply because they keep saying Camarines Sur is the lower end of poverty level. Read the new report in the newspaper last April 24. Gapos na newspaper of National Security sabi, Pinoy cannot change. Nandun pa since 1906 to up to 12. Pareho, hindi kaya solvahin ng isang congressman ko. Hindi kaya 10. It is the president who is in charge of it, together with the help of his cabinet members, like for example, social services, DOLE, and others. Hindi kaya ng congressman mag-change poverty level. We cannot just be talking and talking about this. Let's be realistic. Kaya ba ng isang congressman na magsasabi there is a problem? Kaya? No way. The reality of politics, you cannot vote. Never. Never. So, kung ako magana, I will be very active. Sponsoring a bill or co-author of a bill. This is very, very important, especially in the city of Naga. Pero po na matugot ang mga taga-Naga na masakit ang sa inyong buhay kumpara sa kaya. Ang mga figures po yaon sa website kang NCSB, iyan po ang nasyonal na ahensya na nagpapahiling kung ano ang tunay na lalawgon sa katunay na sukol kang gabos na lugar. Ang Naga po, malnutrisyon na lang. Ang Naga po, Hall of Famer na sa malnutrisyon. Nasa 4% sana ang sa iyang malnutrition rate, hababang maray sa national average. Pira po ang malnutrition rate kang tercer distrito. Halos 20%. Pero po harayoon manamaray ang 4% sa 20%. Pero ang pagsukol po kang kinapobrehan, bako sanang sa nutrisyon. Ang pagsukol po kang kinapobrehan, may kinakakan pa beses sarong aldaw ang pamilya. Igwa ba siyang istara na pwede nang sa iya, umayo na siyang katakutan na mahahali sa iya? Ang edukasyon ba accessible sa iya? Pag sinabi ta pong accessible, malalakaw niya sa nanay, siya kaipuhan mamasahe, kaya dawa siya pobre, makakaeskwelaan sa iyang mga aki. Kadakol pa pong maray. Pero sa kuya po, uyon ako sa pagpasar kang Magna Carta for the Poor. Sa hiling ko po, lalo kaning papapusugon si mga napunan na kang gobyernong iniyo na mga tabang sa kinapobrehan, lalo niya pong tatauanan ni mas komprehensibong direksyon ang padumanan kan sa tuyang gobyerno. Sa halawig pong panahon, iba ang tratamiento sa mga kasaraditan. Nagigirumduman sana pagpanahon eleksyon. Pag panahon po ng eleksyon, grabe ang panao,
Di pa nga ni nakahagad, sige ng tao. Pero ang hapon po, pag dai pa panahon ng eleksyon, siring man. Ang hapon, pag kita po na nauning 3 kilong bagas, noodle sa kadilata, pirang aldaw man yan para sa sarong pamilya. Dengani po garumaturo. Tulo. Iniyo po, iyo ba iniyo ang satuyang solusyon sa pagtios sa satuyang kapalibutan? Sa hiling ko po, dai. Sa hiling ko po, dapat ribayan tan direksyon. Ang kasaraditan po, bako iyan nag-aasa sa nasatuya, pero iyan po partners ta sa pag-asikaso kan sa indang pagtios. Halawig pong panahon ang tratamiento sa inda mayong dignidad. Panahon na po para tawanan ng dignidad, para maging disente ang pagtratar sa satuyang mga kinapobrehan. Sa iling ko po, panahon na para asikasuhon ng tultol. Bako lang sa panahon ng eleksyon, pero sa aral. Yun po ako na dakulang higanting lakda para sa gobyerno ang maipasa ang Magna Carta for the Poor. Dahil sa iling ko po, komprehensibong maray ang tinutukar digdi. Nire-recognisar niya si 5 derechos kang kasaraditan. Diretso sa pagkakan, sa empleyo asin hanap buhay, di kalidad na edukasyon, istaran sa ka-basic health services. Sa iling ko po, dakulaon na bagay iniyo, pero sa pagparpo ka mga problemang iniyo kang kasaraditan, sa iling ko po, day dapat hubaan sindaning dignidad. Sa iling ko po, day dapat maging sarong limos ang pagtang sa inda. O kaya maingganyo sinda na lalo pang maghubak. Sa iling ko po, dapat ipamati sa inda ang indang kapusugan. Sa iling ko po, dapat ipamati sa inda na sinda kaantabay sa kauswagan para sa pag-iskusar kang gobyernong tabangan sinda nag-iiskusar na tabangan ang sadiri ninda. I think we are being misled, deceived. The basic responsibility of congressmen is to alleviate poverty. They can only do it by passing a law and legislation. It is the primary responsibility of the President, together with the Department of Social Welfare, Department of Labor, DONE, the President Commission on Alleviation of Poverty, and other agencies that will solve this problem. We just legislate mainly now on this issue of Camarines Sur being there down. It's no longer down. I think that was based, the report of one of my opponents is based on 209. April 24, the newspapers came out already with information, very crucial information. The poor provinces based on the 212 and city surveys are Runner del Sur, Kalinga, Apayao, Eastern Samar, Maguindanao, and Zamboanga del Sur as published in the Philippine Star and in other newspaper. Why are you saying that Camarines Sur is on the lowest rank? Iba na po, get the most current information. Secondly, yes, I will be very active on this because this is the only way to compel the officials of local government, like in Naga City, to disclose transactions that have not been revealed to them. We are all taxpayers. We must know how the government is being run. Simple as that, ladies and gentlemen. Ito pong rason kung taano pigvito si Magna Carta for the Poor. Ang primero pong rason, dahil naka-integrate duman sa batas si mga espuersos na ginigibo ng kanyan kang gobyerno. Araw kang 4-piece sa kakadami pang ibang maray na mga proyekto. Ang sabi po duman sa veto message, kaipuhan i-integrate ito sa Magna Carta for the Poor para day nagkukuruntrahan mga proyekto kang gobyerno para sa mga kasaraditan. Ang panduwa pong mensahe, madalion man lang pong magsabing gigibuhon ko yan, pero bakit nagpapaasa kaya kita sa Mayo?
Ang sinasabi po duman sa veto message, kaipuhan may progressive realization. Ano po ang gusto sabihin kang progressive realization? Kaipuhan ihanda ang gobyerno na iwa siyang kwarta na susuporta digdi sa proyektong ini. Dawa po maipasar ang batas. Kung di man nakahanda ang gobyernong itao, gabos na nasa probisyon kang batas, di man lang mangyayari. Kaya ang sinasabi po duman sa veto message, kaipuhan planuhon kung paano ini-implementar para di bigla-bigla at saka para siguradong marealisar si gabos na mga benepisyo para sa kasarabitan. Seems to be a misleading of the public. Why? Because once a law is passed, the executive department should abide with it, should bow down to it. It's already a law. Ang rason na maraming pang ginawa ng gobyerno ni President Aquino, hindi rason yan. Once a law is passed, therefore, lahat na ginagawa nila on policies, on poverty, for the poor, sumuko doon. Ang batas ang sundin. As simple as that. Si pagvito. Pag panahon po ng eleksyon, madalion lang sabihon na itatao ko ni sa pobre, itatao ko ni. Pero pagkatapos kayan, rilingawan na anas lang papogi ang ginigibo. Sa hiling ko po ang tamang solusyon, siguraduhon na mai-implementar ning solusyon ang batas para ang solusyon na itatao sa mga kasaritan itong permanente. Tama ka po na sa panahon ng eleksyon, ang pinakapadangat ang mga kasaritan. Pero ang kaputa, pag mayong eleksyon, siring pa daw kayan. Iyan po si nakakamundo, madalion lang na maray magparaablada, napadangat ko ang kinapobrehan, gigibuhon ko ang gabos, itatao ko gabos, dahil padangat ko sinda, pero iyan po ano ang nahihiling tapak mayong eleksyon, di man nagkakahiriling digdiyo sa tuya. So bago po sinasabi nagpaparadakol ang urban poor sa Naga. Tano daw po na nagdadakol dahil nagpaparasakit ang buhay sa Camarines Sur, nagre-relipat sa Naga. It is deceiving the people to say that igdi sa Camarines Sur, poverty. Why don't we shift the problem to Naga City on urban? How many are in the poverty level using as a barometer the urban poor projects of the administration? Pero ang taon na yan, hindi na-resolve. Let's start with the backyard here in Naga City. Bakit pa tayo lumayo sa ibang mga probinsya? Nandyan ng Naga. Nakikita mo na why they are poor. And it is not true that Camarines Sur is isolated as poor. It depends on the population of the province. The higher the population, the higher the incidence of poverty. Like for example, in Cebu, in Pangasinan, Nueva Ecija, even Camarines Sur. What I am saying, let us not misinform our people. Let us not deceive our people. When we talk about transparency, accountability, tignan ko na magigibo. Kami po, malinis. E kung ang isang kandidato, is not even a government official, getting balay seats, 13, corn seats, and others, ano yan? Daan na matuwi.